Isang araw sa bayan ng Liliw, Laguna, nagbago ang lahat nang makilala ko si Marco, isang binatang 23 anyos, mataas, may mga braso na tila pinagpaguran sa palakasan, at tiyan na parang nililok ng isang artista. Ako si Marikit, 58 na taong gulang, ngunit sinasabi ng mga tao na parang nasa 45 pa lang ako. Mahilig akong magdala ng mga damit na nagpapakita ng aking mga kurba ng may tamang hangganan, isang mapusyaw na pulang blouse na bahagyang nakasiksik sa aking baywang, at isang mahabang palda na dumadampi sa aking mga hita. Sa paa ko, suot ko ang aking paboritong tsinelas na may maliliit na perlas, simple pero elegante. Dumating si Marco sa aking maliit na bahay na puno ng mga halaman, may ngiti na parang alam na niya ang sikreto ng mundo. Hindi siya pumasok lamang sa pintuan, pumasok siya sa isang bahagi ng aking puso na matagal nang nakalimutan. Agad kong naisip ay nako, ito na naman, gigolo ba ito? Ngunit may kakaiba kay Marco, hindi siya basta naghahanap ng pera, kundi tila naghahanap ng isang kasamang matutuluyan sa mga gabi ng lungkot at kwentuhan. Naka-white polo shirt siya, maong na pantalon at may simpleng relo sa pulso. Ang kanyang mga mata ay maihalong tapang at lambing, parang tumitingin sa akin na mailihim na hindi niya sasabihin. Magandang hapon po, Marikit, ang sabi niya habang nakaupo sa sofa na parang siya na ang may-ari nito. Gusto ko po sanang mag-usap tungkol sa isang alok. Napailing ako. Alok? Anong klaseng alok? Mumiti siya ng bahagya, parang may joke na hindi niya sasabihin. Hindi ito alok pangkaraniwan. Hindi po ako naniningil ng oras o serbisyo. Gusto ko lang po maging kasama ninyo kung papayag kayo. Napailing ako, naku, parang gusto mo ng libreng kape lang, ha? Tumawa siya ng mahina at doon ko naramdaman ang init ng kanyang presensya. Hindi ito basta-basta. Ang bawat kilos niya, bawat tingin ay may kwento. Habang nag-uusap kami, unti-unti akong nakaramdam ng kakaibang damdamin, ang saya, ang kilig, at ang takot na matukso. Ngunit higit sa lahat, naramdaman kong may bahagi sa akin na matagal nang hindi naramdaman ang pagiging buhay. Marikit, sabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahawakan ang puso mo ng walang pahintulot. Napangiti ako, sana nga, Marco. Kasi baka ang puso ko, ayaw nang magpahuli. At doon nagsimula ang isang gabi na hindi ko malilimutan. Ngunit hindi ko pa masabi ang lahat, may mga lihim pa si Marco na kailangang tuklasin. At sa likod ng kanyang mga mata, may mga tanong na kailangang sagutin. Hanggang dito muna sa unang gabi ng aming kwento. Kinabukasan, nagising ako sa mahinang sikat ng araw na dumadaloy sa bintana ng aking kubo sa San Pablo City. Nakasuot ako ng malambot na puting blouse na bahagyang bumubukol sa aking dibdib, at isang light blue na saya na umaabot hanggang sa aking mga tuhod. Sa paa ko, sinelas na gawa sa ratan, komportable para sa mainit na umaga. Habang nagkakape ako sa maliit na kusina, hindi ko maiwasang isipin si Marco. Parang pelikula lang ang nangyari kagabi, pero buhay ko ito. Napaisip ako, ano ba talaga ang gusto niya? Libre ba siya o may kalakip na habol? Biglang tumunog ang pinto. Nang buksan ko, si Marco na nakangiti, may dalang isang maliit na kahon ng kakanin, bibingka at puto bumbong, mga paborito ko. Para po sa inyo, Marikit. Nagpasalamat ako sa pagkakataong makilala kayo. Natawa ako sa kabaitan niya. Ay, salamat ha. Parang nanalo ako ng paligsahan sa barangay. Umupo siya sa tapat ko, at habang kumakain, kwento niya ang mga simpleng buhay niya bilang isang estudyante ng kolehiyo sa Maynila na nag-aaral ng turismo. Alam mo, Marikit, hindi po ako tipong gigolo na umiikot lang para sa pera. Gusto ko lang po talaga maramdaman na may kasama ako. Napatingin ako sa kanya. Ang sweet mo naman. Parang gusto kitang irekomenda sa nanay ko para maging kuya ko, biro ko. Napangiti siya, pero may lungkot sa mga mata. Marikit, may kwento po ako. Hindi ko lang alam kung kailan sasabihin. Doon ko napansin ang kakaibang bigat sa kanyang mga balikat. Hindi lang siya basta-basta binata na naghahanap ng pera. May mga sugat siya na hindi nakikita. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong naramdaman ang init ng kanyang presensya na parang araw sa taglamig, nakakapawi ng lamig sa puso. Sana, Marco, sabi ko, huwag mong kalimutan na kahit anong mangyari, nandito ako. Umiti siya ng may pag-asa. Salamat, Marikit. Parang nanalo ako sa loto na nakilala kita.
Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, may misteryo si Marco na naghihintay na mabuksan. At sa bawat sandali, unti-unting nabubuo ang isang kwento na hindi ko inaasahan. At sa likod ng mga kakanin at kwentuhan, may lihim siyang iniiwasan na maaaring magbago sa lahat ng ito. Ano kaya ang sikreto ni Marco? Hanggang dito muna ang kwento natin, mga kaibigan. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Marco nang maglakad siya, papalapit sa akin, sa ilalim ng lilim ng punong mangga sa aming bakuran sa Liliw. Suot niya ang isang simpleng kulay abo na t-shirt na bahagyang humahaplo sa kanyang mga braso, at maong na pantalon na medyo luma na, pero swak na swak sa kanyang tangkad at tindig. Sa paa niya, simpleng sinelas lang na tila ba ayaw magmadali sa paglakad. Ako naman, nakasuot ng isang kulay rosas na blusang may maliliit na puntas sa manggas na nagdadagdag ng lambing sa aking itsura. Ang aking palda ay puting tela na umaagos sa bawat galaw ko, at ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap sa sikat ng araw na nagbibigay ng konting kiliti sa akin. Marikit, tawag niya habang nakangiti, gusto mo bang maglakad tayo sa palengke? May mga bagong paninda daw ang mga tindera. Napangiti ako at sinagot, sige, pero kung mapagod ka, ako na ang maghahanap ng pamasahe, ha? Habang naglalakad kami sa makitid na daan ng aming bayan, napansin ko ang mga titig ng mga tao. May halong pagtataka, paghanga at kung minsan pahiwatig ng tsismis. Alam kong hindi pangkaraniwan ang nakikitang dalawa sa amin, isang babaeng may edad na, at isang binatang tila ba'y may kwento pa sa likod ng kanyang mga mata. Sa palengke, namili kami ng mga sariwang gulay at isda. Si Marco, kahit na tila sanay sa syudad, ay natuwa sa mga mura at masasarap na paninda. Parang sa Maynila, lahat mahal at mabilis ang tao, wika niya, dito may puso ang bawat tao. Habang nagbabayad siya sa tindera, napansin ko ang kanyang mga kamay, malinis, ngunit may maliliit na peklat sa mga daliri, tanda ng mga pinagdaanan. Nagtanong ako, Marco, ano ba talaga ang pinagdaanan mo? Tumigil siya sandali at tiningnan ako sa mata. Marikit, may bahagi sa buhay ko na ayokong balikan. Pero nandito ako ngayon dahil gusto kong baguhin ang kwento ko. Napangiti ako ng mahina. Alam mo, kahit anong baguhin mo, ang mahalaga ay nandito ka ngayon. At nandito ako para sumuporta. Habang naglalakad kami pa uwi, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko, ano ba talaga ang hinahanap ni Marco sa akin? At sa likod ng kanyang ngiti, ano ang mga lihim na itinatago niya? At sa pagdating namin sa bahay, isang bagay ang napansin ko, may kakaibang tingin si Marco, na tila ba may pinipigil siyang sasabihin. At iyon ang simula ng isang mas malalim na kwento na kailangang tuklasin. Hanggang dito muna, mga kaibigan. Sa gabi ng isang mahangin na Sabado sa bayan ng Liliw, nakaupo ako sa harap ng maliit na salamin sa kwarto ko, sinusukat ang aking itsura. Suot ko ang isang makapal na itim na damit na may kaunting palamuti sa gilid, na dumadampi ng banayad sa aking balakang. Ang aking mahabang buhok ay nakatali ng maluwag, ilang hibla ang nakalugay sa aking liig, na nagpapakita ng isang misteryosong allure. Sa mga paa ko, nakasuot ako ng itim na sandals na may maliit na takong, simple ngunit elegante. Biglang pumasok si Marco sa kwarto, suot ang puting polo at maong na pantalon na medyo mas maayos kaysa sa dati. Ang mga mata niya ay kumikislap sa dilim, tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Marikit, panimula niya, may gusto akong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Napangiti ako at lumapit. Walang dapat katakutan dito, Marco. Lahat tayo may kwento at handa akong makinig. Huminga siya ng malalim. Hindi ako palaging ganito. May nangyari noon na ayokong balikan, may mga tao sa Maynila na hindi maganda ang intensyon sa akin. Muling tiningnan ko siya ng malapitan, napansin ang mga peklat sa kanyang mga braso, na parang mga lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Marco, alam mo ba, ang mga peklat na yan ay tanda ng tapang, hindi kahinaan. Mumiti siya, at para bang nahulog ang bigat sa kanyang mga balikat. Salamat, Marikit. Sa totoo lang, natatakot ako na baka iwan mo ako kapag nalaman mo ang lahat. Tumango ako, hindi kita iiwan. Basta't magsabi ka lang kung kailan ka handa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin, hindi lang dahil sa mga salita, kundi sa mga titig, sa bawat galaw ng katawan namin. Parang may mga lihim na nagsisimulang umusbong, at ang gabi ay parang isang entablado kung saan kami ang mga pangunahing artista. Habang nakaupo kami sa tabi ng bintana,
pinagmamasdan ang mga bituin. Napaisip ako, Marco, ang buhay ay parang pelikula, minsan puno ng drama, minsan puno ng saya. Pero ang mahalaga, may kasama kang tunay. Ngumiti siya nang may panibagong tapang, Marikit, salamat sa pagiging ilaw ko sa dilim. Ngunit sa likod ng mga pangakong iyon, may isang tanong na bumabalot sa akin, ano ba talaga ang lihim ni Marco? At handa ba akong harapin ito? At doon nagsimula ang isang gabi na puno ng pangakong hindi basta-basta mabubura. Hanggang dito muna tayo, mga kaibigan. Isang linggo ng hapon sa bayan ng San Pablo, nagpasya akong magpunta sa isang maliit na kapehan sa tabi ng lawa, isang lugar na tahimik at puno ng mga alaala. Naka-sleeveless akong blusa na kulay peach, bahagyang nakabuka sa balikat, at isang maong na palda na umaabot sa aking mga tuhod. Ang mga hikaw kong gintong bilog ay kumikislap sa ilalim ng banayad na araw, at ang aking sandal na may maliit na takong ay nagbibigay ng dagdag na taas sa aking paglalakad. Kasama ko si Marco, na suot ang simpleng navy blue polo at puting tsinelas, tila ba komportable sa kanyang sarili. Habang umiinom kami ng kapeng barako, napansin ko ang kakaibang tingin ng ilan sa mga pumapasok na mga tao sa kapehan. Si Marco naman ay tila hindi pinapansin ang mga ito, ngunit ramdam ko ang tensyon sa hangin. Marikit, wika niya habang humihigop ng kape, may dapat akong sabihin at hindi ito madali para sa akin. Napatingin ako sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay sa mesa. Ano man yan, Marco, sabihin mo lang. Handa akong makinig. Alam mo ba, ani niya na may bahagyang panghihinayang, na dati akong na-involve sa isang grupo na hindi maganda ang mga ginagawa. Yung mga bagay na hindi ko ikinakatuwa, pero napilitan ako dahil sa sitwasyon. Huminga ako ng malalim, alam kong may pinagdadaanan ka, pero nandito ako para sa iyo. Hindi kita husgahan. Napailing siya at ngumiti ng mapait, salamat, Marikit. Pero natatakot ako na baka hindi mo kayanin ang kwento ko. Ngumiti ako ng may bahagyang kiliti, ay, Marco, kung kaya ko pang harapin ang mga tsismis sa barangay, kaya ko rin ang kwento mo. Nagkatawanan kami, ngunit sa likod ng mga tawa, ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Habang naglalakad kami pa uwi, biglang may lumapit na matandang lalaki na may mahaba at puting balbas, suot ang barong at salakot. Tinitigan niya kami ni Marco ng matindi at hindi ko maiwasang manginig. Nilapitan niya si Marco at bumulong ng isang salita na hindi ko marinig. Sa sandaling iyon, napansin ko ang pagbabago sa mukha ni Marco, naglaho ang ngiti, pinalitan ng takot. Pagkatapos ay lumakad ang matanda na parang anino sa gabi, iniwan kami na may maraming tanong. Ano kaya ang sinabi ng matanda kay Marco? At ano ang koneksyon niya sa nakaraan ni Marco na tila binibigyang banta ang aming ngayon? Hanggang dito muna, mga kaibigan. Sa sumunod na araw, nagising ako sa tunog ng ulan na malumanay na kumakatok sa bubong ng aming bahay sa Liliw. Nakasuot ako ng payat na puting kamiseta at isang maong shorts na nagpapakita ng mga hugis ng aking mga hita, habang ang aking mga paa ay nakasandal sa malambot na carpet ng sala. Sa aking leeg, nakasabit ang isang simpleng kwintas na ginto, alaala ng kabataan ko. Sa tabi ko, si Marco ay nakaupo sa sofa, nakatingin sa bintana na parang nag-iisip ng malalim. Sumapit ang tanghali at nagpasya kaming lumabas upang maglakad-lakad sa parke ng bayan. Si Marco ay nakaitim na polo at maong, habang ako naman ay nagdala ng isang light blue na maxi dress na dumadaloy sa aking mga balikat, may bahagyang hiwa sa gilid na nagpapakita ng aking mga hita sa tamang sukat. Habang naglalakad kami sa ilalim ng mga puno, naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin, hindi lang dahil sa ulan na biglang tumigil, kundi sa mga unspoken words na nasa pagitan ng aming mga mata. Huling gabi, sabi ni Marco habang humihinga ng malalim, kinausap ako ng matandang lalaki sa palengke, si Mang Delphine. Sabi niya, may utang daw ako na kailangang bayaran. Napangiti ako ng bahagya, utang. Parang tayo lang yan, may utang sa isa't isa. Pero hindi pera, kundi tiwala. Tumingin siya sa akin, Marikit, natatakot ako. Pero ayokong mawala ka dahil sa mga nakaraan ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, hindi kita iiwan, Marco. Basta magkasama tayo, kaya nating lampasan ang kahit ano. Sa paligid namin, may mga batang naglalaro ng sipa, at mga naglalakad na pamilya na tila walang iniintinding problema. Ngunit sa puso ko, alam kong may unos na paparating. Ang mga lihim ni Marco ay unti-unting lumalabas, at ang aming kwento ay nagiging mas komplikado.
Pag-uwi namin, napansin ko ang isang sulat na nakadikit sa pintuan ng bahay namin. Walang pangalan, walang pirma, isang simpleng papel na puno ng mga babala. Ano kaya ang laman ng sulat? At sino ang tunay na gustong guluhin ang aming tahimik na buhay? Hanggang dito muna tayo, mga kaibigan. Isang gabi sa bayan ng Liliw, nakaupo ako sa lumang rocking chair sa balkonahe ng bahay namin, suot ang isang pulang sleeveless na blouse na bahagyang nakatupi sa aking balakang, at isang itim na palda na medyo mahigpit sa aking mga hita. Ang aking buhok ay maluwag na bumabagsak hanggang sa aking mga balikat, at ang mga hikaw kong ginto ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sa aking mga paa, simple pero eleganteng black sandals na may maliit na takong, na nagpapakita ng aking kumpiyansa sa sarili. Si Marco naman ay nasa loob ng bahay, nakasuot ng itim na polo at maong na pantalon, tahimik na nag-iisip habang pinagmamasdan ang mga anino sa dingding. Biglang bumukas ang pinto ng bahay, at pumasok si Mang Delphine, ang matandang lalaki na nakilala namin sa palengke, suot ang puting barong at maihawak na isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Marikit, Marco, panimula niya ng may seryosong tono, dapat ninyong malaman ang tungkol sa kahon na ito. Nilapit niya ang kahon sa amin at dahan-dahang binuksan. Sa loob, may mga lumang litrato, sulat, at mga alahas na tila may kahalagahan sa isang nakaraan. Ang mga ito ay pag-aari ng pamilya ni Marco, paliwanag ni Mang Delphine. At may mga lihim na dapat mabunyag para kayo'y makalaya sa mga anino ng nakaraan. Napatingin kami ni Marco ng sabay, ramdam ko ang bigat ng mga sandali. Marikit, sabi ni Marco, handa ka na ba malaman ang lahat? Napako ang tingin ko sa mga kagamitan sa kahon, at sa puso ko, alam kong ang buhay ko ay hindi na magiging pareho pa. Ngunit bago ko pa masabi ang kahit ano, may narinig kaming malakas na kalabog mula sa labas ng bahay, at agad na bumagal ang tibok ng aking puso. Sino kaya ang nagpunta sa aming bahay sa ganitong oras? At ano ang kanyang intensyon? Hanggang dito muna tayo, mga kaibigan. Sa gabing iyon, tumigil ang oras sa bahay namin sa Liliw. Nakasuot ako ng isang mapusyaw na asul na damit na may manipis na strap at bahagyang bumabalot sa aking katawan na nagpapakita ng mga kurba ng may tamang sukat. Ang aking buhok ay maluwag na nakapulupot sa isang malambot na bun na may ilang hibla na malayang bumabagsak sa gilid ng aking mukha. Sa aking mga daliri, may mga singsing na gintong kumikislap sa liwanag ng lampara, habang ang aking mga paa ay nakasandal na may maliit na takong. Si Marco ay nakatayo sa tabi ng pintuan, suot ang puting kamisa de chino at maong na pantalon, hawak ang isang maliit na flashlight na nagmumula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala pero may determinasyon. Marikit, hawakan mo ang kamay ko, sabi niya ng mahina pero matatag. Habang pinipisil ko ang kanyang kamay, narinig namin ang mga yabag sa labas, mabibigat at may kasamang tunog ng bakal na kumakatok sa pinto. Dahan-dahan naming nilapit ang kahon na ibinigay ni Mang Delphine sa isang maliit na lamesa at binuksan ito muli. Sa loob, may isang lumang liham na nakasulat sa matandang papel, ang tinta'y bahagyang kumupas na. Binasa ni Marco ang liham ng malakas, sa sinumang makakita nito, ang lihim ng aking pamilya ay dapat manatiling tago. Biglang tumunog ang pinto ng malakas, at may isang anino ang pumasok sa bahay, si Aling Rosa, ang kapitbahay namin, na may dalang balita na ikinabigla namin. Marikit, Marco, may paparating na tao mula sa Maynila. Sabi nila, naghahanap sila ng isang bagay dito. Napatingin kami sa isa't isa, alam naming nagsisimula na ang isang laban na hindi namin inaasahan. Ano kaya ang hinahanap nila? At ano ang magiging kapalaran namin sa mga darating na araw? Hanggang dito muna, mga kaibigan. Sa susunod na araw, habang naglalakad kami ni Marco sa tabing dagat ng Taal, nakasuot ako ng isang puting sleeveless na blouse na may malambot na tela, na bahagyang dumadampi sa aking mga braso, at isang kulay beige na palda na umaagos sa hangin, na nagpapakita ng mga kurba ng aking balakang ng may elegante. Ang aking mga sandalyas ay may maliit na takong, nagbibigay ng dagdag na taas sa aking mga paa. Si Marco naman ay nakasimpleng puting t-shirt at maong na pantalon, tila ba nagsisikap na maging normal sa gitna ng gulo. Habang pinagmamasdan namin ang malawak na lawa sa harap namin, napansin ko ang lungkot sa mga mata ni Marco. Marikit, panimula niya, parang hindi na natin maiiwasan ang mga nangyayari. Naghahanap sila ng mga bagay na hindi natin lubos na naunawaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay, kahit ano pa ang dumating, harapin natin ito ng magkasama.
Biglang may lumapit na isang matandang babae, si Aling Luming, kilala sa aming bayan bilang tagapangalaga ng mga lumang kwento at alamat. Suot niya ang isang makapal na saya at barot saya, ang kanyang mga pilikmata ay puno ng karunungan. Marco, marikit, wika niya ng seryoso, may isang lihim ang inyong pamilya na kailangang ilahad upang matapos ang matagal ng sumpa. Napatingin kami sa kanya ng sabay, ang hangin ay tila huminto sa paligid namin. Kung hindi ito malulutas, dagdag niya, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na hahadlang sa inyong kinabukasan. Ramdam ko ang bigat ng mga salita at ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Ano nga ba ang lihim na ito? At paano kami makakalaya sa mga aninong ito? Hanggang dito muna tayo, mga kaibigan. Sa isang madilim na gabi sa Liliw, nakaupo ako sa gilid ng kama, suot ang isang itim na nightgown na may manipis na strap at bahagyang nagpapakita ng aking mga balikat at leeg. Ang aking buhok ay maluwag na bumabagsak sa likod, at ang mga hikaw kong perlas ay kumikislap ng banayad sa liwanag ng lampara. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang lumang larawan na kuha ni Marco at ng isang babaeng hindi ko kilala, nakangiti sa isang lugar sa Maynila. Pumasok si Marco, suot ang puting t-shirt at maong na pantalon, may dalang isang supot na papel na may mga dokumento. Lumapit siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Marikit, sabi niya, ito ang mga ebidensya na magpapatunay kung sino talaga ako at kung ano ang nangyari sa pamilya ko. Habang binubuksan niya ang mga dokumento, napansin ko ang mga pangalan at petsa na nag-uugnay sa mga lihim na matagal nang itinago. Hindi magiging madali, dagdag niya, pero handa akong harapin ang lahat para sa atin. Napangiti ako, Marco, sa kabila ng lahat, nandito ako. Hindi kita iiwan. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas matagal, biglang tumunog ang telepono. Pinulot ni Marco at ang boses sa kabilang linya ay malamig at nagbabanta. Hindi ka makakatakas, Marco. Darating kami at dadalhin namin ang lahat. Napatingin kami sa isa't isa, ramdam ang takot at determinasyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang kwento namin ay may susunod pang kabanata, puno ng mga lihim, pagtataksil at pagmamahal na susubok sa aming tibay. Hanggang dito muna ang kwento namin sa ngayon. Ngunit tandaan, sa likod ng bawat lihim, may katotohanang naghihintay na mabunyag. Hanggang sa muli, mga kaibigan.